Okay. So, yun, again, ang topic natin is about priesthood. Tinanggal na ba ni Jesus ang pagkapare? Hindi na ba natin kailangan ang pagkapare? So, yan ang ating tatalakayin ngayon. Ha? Uh, yan. So, again, last week or 2 weeks, may dati akong kaibigan na leader sa Couples for Christ. No? Pumasok sa clinic, pa-check up. Pagkatapos, timing din na medyo wala ng pasyente, patapos na sabi niya, excited siya. Doc, na member ka pa ba ng Couples for Christ? Sabi ko, yes, member, pero hindi na ako active. Hindi ko pa natapos yung statement ko na sabihin ko, hindi na masyado ako active sa Couples kasi active ako sa Catholic Faith Defenders at saka sa Deliverance and Exorcism. Hindi ko pa natapos, sabi niya, good. Excited siya, no? Good. Kasi ngayon, hindi na rin ako nag-a-attend ng couples. Alam mo, Dok, doon na ako nag-a-attend ng simbahan sa mga sinabi niya yung isang friend niya. So, alam ko yung simbahan na yon. So, sa mga protestante, mga born again, no? So, yan, hindi protestante yan. Basta ano lang, Christian. No? Mga Christian lang. Pero nabigla ako kasi, leader siya, very active na Couples for Christ, no? So, hindi na siya nag-a-attend hindi na siya nagsisimba, doon na siya sa kanilang Bible Christian group. Oh. Kasi nagsisearching daw siya, so leading ni Lord sa kanya na mapunta na siya doon. Sabi ko, so gusto kong i-share sa iyo, Doc. Very excited siya sa newfound faith niya. Wala siyang kaalam-alam na Catholic Faith Defender tayo. Sabi ko, kaya lang bro, lumipat ka sa simbahan na wala si Christ, wala ang Eucharist. Sabi niya, meron din kami. So, hindi yan Eucharist, brother. Ano yan? Simbolo lang ni Christ ang pinapaniwalaan nyo. Hindi talaga si Christ. At saka, kasi, para maging Eucharist yan, magiging body and blood ni Jesus, kailangan natin ng pare. You don't believe in priest, wala kayong pare. Ang sagot niya, ay hindi natin kailangan ng pare. No, hindi na natin kailangan ng pare. Pwede na tayong dumiretso sa kay Lord, no? Actually, hindi na kailangan ng pare. Tapos sabi niya, so siguro first time niya siguro maka-encounter na sinasagot ang kanyang mga sabi niya, ay ipapakausap na lang kita sa sa aming theologian na expert sa Bible. O sige, pero marami din tayo sa Catholic mga theologian. Hindi lang sila. So, to make the long story short, ito yung sagot na hindi na daw kailangan ang pare. Kasi daw, pwede na tayong dumiretso. So, saan ba kinuha ng mga protestante ang paniniwala na tinanggal na ni Jesus ang pagkapare? Okay? So, para malaman nyo rin kung paano hindi kayo maligaw. Kasi kung pakikinggan mo lang yung mga Bible verses na ibibigay nila, kagad sasabihin mo, oo nga, no? So, hindi pala talaga totoo itong turo ng simbahang katoliko. Hindi nakakaintindi ang katoliko sa turo ng Biblia. So, yun ang mangyayari pag hindi mo alam. Ito rin nakakalungkot hindi ko nilalahat. Ito rin ang obserbahan ko sa mga karamihan ng mga charismatic Catholic communities. Pag hindi sila nag-focus mo sa catechism, sa doctrines ng simbahan, lalo na pa yung mga group na sinusunod nila yung style ng format ng mga Protestant para magiging uso or
in o pagiging appealing para sa mga youth. Ang dami ko nang kakilala sa mga charismatic communities nagja-jump ship sa protestante. Yeah? Kasi walang catechism. So, maraming ganito, hindi lang itong isolated case na ito na isang matagal ng leader sa Couples for Christ, biglang nag-jump ship. At saka nasa, na siya, 60s ang edad. Hindi na ito yung madaling maano. So, pag hindi masyado tinuturo yung catechism, ang doctrines, ang teaching, hindi naintindihan kung bakit kang Katoliko, jump ship talaga ang labas. Okay? So, marami na akong naririnig na kwentong ganyan. No? Now, ang sabi ng mga protestante, hindi nila tatanggapin na tawagin silang protestante. Hindi rin nila tatanggapin na tawagin silang born again. Ang gusto nila tawagin, Bible Christians sila or Christians. So, parang papahawatig na sila lang yung Christian, tayo hindi. Anyway, inabolish na daw ni Kristo ang priesthood. Hindi na kailangan ng priest. Diretso na tayo kay God. No? We can go directly. Saan yan kinuha? Ang pinaka number 1 nila na i-quote yung nung namatay si Kristo sa krus, tapos napunit yung kurtina sa gitna. Napunit yung kurtina. So, ang signify nun, wala ng kurtina, wala ng hadlang sa Diyos at sa kasatao, diretso na. So, hindi na kailangan ang pare. So, pag inisip mo at pinakinggan mo, o nga, no? So, yun ang simbolo. Okay. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Okay? Ang pagkapunit ng kurtina ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng priesthood. Anong ibig sabihin ng priest? Ang priest ay ang taong nag-aalay ng sakripisyo. No? Sakripisyo or gift to God. At hindi rin ibig sabihin dahil ang pagkapunit ng kurtina na yon sa templo ay hindi na pwedeng tinanggal na ni Jesus ang intercessory prayer. So wala dang mamamagitna sa inyo na wala ka nang hihilingin na magpapapray ka sa isang tao, magpapapray ka sa isang saint dahil diretsyo ka na. Kasi una sa lahat, bakit parati pang minimension ni St. Paul sa New Testament ang intercession, pray for one another, kung diretsyo lang tayo kay Lord. Now, ito ang totoong kahulugan ng pagkapunit ng kurtina. No? Nagsisimbolize siya ng katapusan ng Old Testament sacrifice. Old Covenant sacrifice. Ang Old Covenant sacrifice, yung pagsasacrifice ng mga hayop. Okay? Gamit ang pare na galing sa Levitical priesthood. Okay? So, yes, totoo. Pwede na tayong dumiretso sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, pag nag-pray kayo, tawagin niyo ang Ama, Father. Okay? So, sa Old Testament, hindi pa nila pwedeng matawag si God na Father. Okay? Kasi, hindi pa tayo adopted sons and daughter. Inadapt tayo, naging anak tayo dahil pinagsama tayo. No? Kinonect tayo ni Jesus sa kanyang Ama dahil sa kanyang pagtubos, sa kanyang sakripisyo sa krus. Okay? So, naugnay ulit ang naputol na relasyon. No? So, itinali ulit ni Jesus. No? So, pinagdugtong niya ang nasirang relasyon. So, kaya wala nang hadlang. Tinali ulit ni Jesus, kinonect niya tayo ulit. So, yun ang ibig sabihin na na-reconcile na tayo kay God the Father. Meron na tayong direct connection kay God the Father.
dahil sa once and for all sacrifice ni Jesus. So, meron na tayong connection. Okay. So, ang ginagawa sa Old Testament, once a year, during Yom Kippur, ang Yom Kippur, yun ang Day of Atonement, once a year. Pumapasok yung high priest. Isa lang yung high priest. Maraming mga priests, no? Pero merong isang high priest lang. Sa panahon ni Jesus, si Caiaphas ang high priest. So sa Old Testament, papasok ang high priest, siya lang mag-isa, at mag-o-offer siya ng sacrifice during Yom Kippur. No? So, sa New Testament, tinigil na ni Jesus yon kasi siya na ang high priest. So, itinigil na ang Day of Atonement na mag-aalay ng mga hayop, no? Dahil ang karnero, the Lamb of God, si Jesus, siya na ang eternal, walang katapusang sacrifice. So, tinigil na yon. So, hindi niya tinanggal ang priesthood. Hindi niya inabolish. Anong ginawa niya? Isinakatuparan niya. He fulfilled. Kung ano yung anino, yung shadow or prefigurement na nagtuturo sa totoong kahulugan ng priesthood. So, yun ay parang example lang, prefigurement. Okay? Si Jesus ang nagtupad. Siya ang katuparan at fulfillment ng priesthood. So, anong ginawa niya? Hindi niya tinigil, kundi tinransform. No? Transform. So, nag-establish siya ng bagong priesthood. At itong priesthood na ito ay walang katapusan. Eternal na. Okay? Hindi niya tinanggal. Hindi niya winala, no? Kundi sinakatuparan niya. Binigyan niya ng bagong kahulugan, no? Hebrew chapter 7 verse 11. So, ito, New Testament ito, Hebrew. So, ang ginawa ni Jesus ay superior priesthood. No? So, kasi, sabi, yung Levitical priesthood ay hindi perpekto. Hindi to kayang abutin ang perfection. Kaya kailangan ng bagong priest na eternal. Sa order, sa hanay ni Melchizedek. Hindi sa hanay ng mga Levite. No? So, binago. So, si Melchizedek, kung mabasa nyo doon sa Genesis, no? Lumabas siya. Bigla, nagdala ng tinapay at saka wine. Tinapay at saka alak, dinala niya. So, magtataka ka, bakit tinapay at alak ang dala ni Melchizedek? He is a priest from Salem. No? So, dun ang order ni Jesus, hindi sa order ng Levites. No? At saka ang dala niya, wine at saka bread. Nagsisimbolize ng eternal Eucharist. No? Now, ibang tribo. Si Jesus, hindi siya galing sa Levite. Galing siya kay Judah. Ang Judah na tribe, walang priest yan. Okay? At si Jesus ay galing sa, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Okay? So, iset aside na ang luma dahil ito ay useless na. So, yun ang ibig sabihin ng pagkapunit ng kortina. Tinigil na. Hindi na yun ang klaseng pagsasakripisyo ang kailangan. At napansin nyo, yung sabi ni Jesus, ang bagong alak ay kailangan ng bagong paglalagyan. Kasi pag ilagay mo ang bagong alak sa lumang paglalagyan, ito ay sasabog, hindi kaya.
So, the the blood of the new covenant hindi kayang ilagay sa paglalagyan ng lumang paglalagyan ng Old Testament rites. Kailangan na ng bagong paglalagyan. So, binago na ang priesthood. Hindi tinanggal, binago. Okay? So, nag-establish ba si Jesus ng bagong priesthood? Yes. Ang sagot, yes. Anong klaseng priesthood ngayon? Sacramental na. No? Ang sacramental ay hindi lang siya simbolo, kundi nagbibigay pa siya ng grace. Lagusan siya ng grace. Nagde-distribute siya ng grace. Okay? So, ito ang priesthood ng New Covenant. So, si Jesus ang eternal high priest. So, wala nang high priest ngayon, si Jesus. At lahat ng pare, obispo, santo papa, lahat ng pare ay kasama ni Jesus. Pati tayo. Nung tayo bininyagan, natanggap natin na share sa atin ang tatlong ministry ni Jesus. Priest, prophet, king. So we share in the priestly, prophet, and kingly ministry ni Jesus. Okay? So si Jesus is the priest forever in the order of Melchizedek. So, eto na ngayon ang pundasyon ng pagkapare, ng bagong pagkapare sa bagong tipan. No? Forever. So, kung tatanungin ngayon, ilan ang pare sa buong mundo? Ang sagot, isa lang, si Kristo. So, paano yung mga paring kilala natin? Sila ay iisa lang kay Kristo. Sila ay representante lamang ni Kristo. Pero ang pare natin ngayon ay iisa lang, si Kristo lang talaga. Pero sila ay representante, mga ministerial priest. Kasi sacramental. Okay? So, kailangan ni Jesus ng representante niya kasi si Kristo ngayon andun sa langit. No? Yung physical na anyo ni Kristo ay andun sa langit, on the right hand of God. No? So, kailangan niya ng mga taong nagre-represent ng kanyang anyo. So, ang bagong priesthood ngayon ay kukunin hindi sa Levitical priesthood sa hanay ni Levi, kundi ngayon kukunin sa hanay ng mga apostoles na kanyang tinawag. Nung siya ay start na kanyang public ministry for 3 years, nagtawag siya ng 12 na apostoles. So, dito na kukunin ang hanay ng mga bagong mga pare. Okay? At binigyan niya ng authority. Binigyan niya ng authority. John chapter 20, verse 21 to 30. Binigyan niya ng kapangyarihan magpatawad. Okay? Binigyan niya ng kapangyarihang magpatawad ang mga apostoles. So, ang pagbibigay ng otoridad, ng kapangyarihan ng magpatawad ay isang priestly function. Gawain niya ng pare. So, sabi ni Jesus, as my Father has sent me, pinadala ako ng Ama, ipapadala ko rin kayo. So, ipapadala ko rin kayo. At hiningahan sila ni Kristo. Pag hiningahan ka ng Diyos, binibigyan ka ng authority. Binibigyan ka ng kapangyarihan. Receive the Holy Spirit. At binigyan sila ng kapangyarihang makapagpatawad. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So itong verse na ito ay para sa mga apostoles. Hindi ito para sa lahat ng tao. Kasi kung i-interpret mo to
message para sa lahat ng tao, isipin mo, pag hindi mo pinatawad yung ex-boyfriend mo, may impyerno na 'yon. Di ba? Hindi ka talaga papatawarin kasi ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Pag hindi mo pinatawad yung kapitbahay mo, ibig sabihin hindi siya mapapatawad? Hindi ibig sabihin yan. No? Ito ay binigay sa mga pare kasi merong panahon na ang pare ay pwede silang hindi magbigay ng absolusyon pag nakita nilang hindi sincero ang nagkukumpisal sa kanila. Sabihin, kagaya ni Padre Pio, well-known si Saint Padre Pio sa hindi pagbibigay ng absolusyon. Hindi kita bibigyan ngayon kasi wala kang intensyon na itigil yung pagsasama mo sa isang babaeng hindi mo namang asawa. Kailan mo titigil? Hindi ko pa magawa, hindi kita bibigyan ng absolusyon. So yun ang example nun. May mga kapangyarihan. So it is a priestly function. Kagaya sa Leviticus, makikita natin sa Old Testament, ang mga pare ang assign sa pag-atone ng sins ng mga tao. Okay? Luke chapter 22 verse 19. Inatasan ni Jesus ang mga apostoles na gawin yung sacrifice. Yun ang the sacrifice of the Holy Eucharist. Do this. So, sa pagsabi niyang gawin niyo ito, inutusan silang gagawin ito ang Eucharistic sacrifice. So, this is my body, given for you, do this in remembrance of me. So, itong remembrance na ito, mga kapatid, ay hindi ito iisipin lang nila. Alalahanin lang nila remember para ma-remember. Hindi lang yan remember. Ang ibig sabihin ng remembrance sa Greek, anamnesis. Ang anamnesis ay to make present. So, yung thing in the past, dalhin mo ngayon, hindi lang siya iniisip, kundi gagawing katotohanan na present physically. Physically, spiritually, emotionally, make it present kung ano yung nangyari noon. Okay? So, ang pag-institute ng Eucharist, because the Eucharist is a sacrifice, kasi ang ino-offer natin ang blood, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. At saka sabi ni Jesus, this is my blood na ialay, ibubuhos. So, ang Eucharist na the consecratory prayer, nung sinabi ni Jesus, this is my blood, ito yung dugo ko na ibubuhos, ito yung pag-aalay ng sakripisyo sa Ama. So, inutusan ni Jesus ang kanyang mga apostoles na gawin itong sacrificial act. Ito ay gawain ng pare. So, ibig sabihin, ito'y katibayan na hindi tinanggal ang ministerial priesthood. Malakay, chapter 1, verse 11. No? So, Old Testament ito na book. Nag-prophesy na darating ang panahon mula pag-rise ng sun at pag-sunset, araw-araw, ibig sabihin araw-araw, may i-offer na sacrifice. So there will come a time na every day may ino-offer na sacrifice. That's why every day may misa. Every day may misa. Lahat ng pare required magmisa kahit wala silang audience. Dapat magmimisa sila every day. No? Kahit nagbabakasyon pa, magmimisa sila kahit sila mag-isa. No? So, in every place, there's a sacrifice. For my name is great among the Gentiles. So, Gentiles all over the world. 1 Corinthians, sabi ni St. Paul, participation in the blood of Christ. So, participation in the body of Christ. So, yan, ang Eucharistic prayer na yan ay pag-o-offer ng
sacrifice. At ang apostolic succession and ministerial priesthood. Makita natin sa Acts chapter 6 verse 6, no? Pinapasa ang authority ng mga apostoles. So yan yung kapangyarihan at authority nila, pinapasa sa mga papalit sa kanila. Ito yung tinatawag na holy orders. Acts chapter 6 verse 6. Nakikita dyan na naglilay-hand sila sa kanilang papasahan at bibigyan ng authority. Basahin natin. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. So meaning, itong authority na ito, pinapasa, no? At itinatalaga by laying of hands. So kung tinanggal ni Kristo ang priesthood, bakit binibigay pa ang authority na ito sa iba? Kung tayo ay pare-pareho lang naman. Pare-pareho lang tayo lahat na walang pare. At sabi ni St. Paul kay Timothy, huwag kayong magmamadaling mag-lay hands. Kung sa kapanahunan pa natin ito, ang may rules sa pag-ordination. Pag nakita mong hindi karapat-dapat ang isang seminarian na i-ordain, dapat hindi ka dahil sa awa lang ordinahan mo. Kasi pag iyang sabi ni St. Alfonso de Liguori, pag inordinahan mo ang isang seminaryo, isang candidate na siya ay hindi karapat-dapat dahil siya ay gagawa ng kasalanan, siya ay isang immoral, ganun. Pag siya ay naging pare na at siya ay nag-cause ng iskandal at siya ay nagyudyud ng mga tao sa impyerno, ikaw na nag-ordain, sisingilin ng Diyos. Makakashare ka sa responsibility ng sin ng inordinahan mo. So, yun ang nangyayari. Ang iba, walang pakundangang pag-ordain kahit yung mga ay hindi karapat-dapat, malaki ang isisingil ni Lord sa kanila. Do not lay hands upon anyone too quickly, thereby share responsibility for their sins. So, malaki pananagutin ng mga obispo na hindi bini-background check masyado ang holiness ng isang candidate. At nag-instruction si St. Paul kay Timothy at kay Titus na mag-ordain ng priest and bishop. Ito, basahin natin. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. A faithful saying, if a man desires the office of bishop. So kung tinanggal ang priest, bakit mag-ordain pa ng bishop? Hindi na natin babasahin lahat yan. Ito yung mga katangian ng isang bishop. Dapat hospitable, good behavior, chaste, gano'n. No? Sa Titus chapter 1 verse 5, sinabi ni Paul kay Titus, no? Appoint elders in every town. Ano ibig sabihin ng elders? Sa Catholic translation ng Bible, ang elders, yun ay presbyters. Pansinin nyo, pag Protestant Bible like New International Version, King James, kung ano, pag Protestante ang Bible na binabasa mo, wala kang makikitang presbyters. Makikita mo lang elders. Para hindi makita yung word na priest. Pero yung elders, yun yung presbyters, at saka yung presbyters, yun yung mga priest. Yun. Okay? Timothy chapter 4 verse 11. Do not neglect the gift that is in you, through the prophecy with laying of hands by the councils of the elders. Yung council of the elders, yun yung mga pare, mga presbyters. Ito, pag binasa mo ang Protestant Bible, ito yung makikita mo, Council of Elders. Pag binasa mo ang Catholic
Bible, ito yung makita mo. Laying on the hands by the presbytery. Okay? So, importante talaga kung magkaroon kayo mas maganda kung meron kayong Catholic Bible. Kasi pinapalitan nila ang mga words para hindi sila masyadong ma-obvious. No? Pinapalitan nila yung mga words. Yung translation nila ay pabor sa kanilang mga turo. Okay? And also, ang pagpunit ng kurtina ay hindi pag-abolish, kundi ito ay transition, no? Sa Old Covenant priesthood patungo sa New Covenant priesthood. So, hindi na pwede yung Old priesthood, New priesthood na sa mga apostles. Okay? At ang pagpapatuloy ng simbahang Katoliko sa ministry ng pagkapare ay nagpapakita ng ng obedience, no? Pagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sino ang nagsusunod sa utos ng Biblia, utos ni Kristo? Ang simbahang Katoliko, no? So, ang pagsasabi na tinanggal ang pagkapare dahil sa pagkapunit ng kurtina ay isang misinterpretation ng Bible. Bunga ng misinterpretation ng Bible. At ito ay nagko-contradict sa practice ng early church. Kahit yung sa early church, makikita natin sa James chapter 5 verse 14 to 15. May mga pare. Kung tinanggal ni Kristo, dapat hindi na-mention ang pare. Sabi sa James chapter 5. Meron ba sa inyo mga may sakit? Tawagin nyo ang pare ng simbahan. So, ito yung dito natin kinuha ang sacrament of the anointing of the sick. Pag may sakit kayo, lalo na malubha, kung gusto nyo gumaling, tawagin nyo ang mga pare. Double ang purpose ng anointing of the sick, para kagagaling or para ma-ready ka ang iyong kaluluwa kung ikaw ay mamamatay. So, hindi ibig sabihin nagtawag ng pare, gusto ka nang mamatay ng iyong kamag-anak, papagalitan mo. Ba't ka nang tawag ng pare? Gusto mo na ba akong mamatay? Hindi. Double purpose ang anointing of the sick. Maraming nabibigyan ng anointing of the sick na biglang gumagaling. No. So, call the priest of the church. So, andyan siya sa New Testament. May mga pare. Sa Romans chapter 15 verse 16, si St. Paul, kinoconsider niya ang sarili niya as minister. Priestly ministry. So, ang ginamit na term sa Bible, sa Greek, no, is hierorgio. Yun ang term. Ibig sabihin yan, priest yan, no, sa biblical Greek. That I should be a minister. So, ang term na ginamit diyan sa original Bible is hierorgio, meaning priest. No? So, si St. Paul ay isang pare. No? 1 Timothy chapter 5 verse 17. Elders or priests are acknowledged in the church. Acknowledged sila as leader in the church. 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 19. Let the priest that rule well be esteemed worthy of double honor. No? Pero kung binasa mo ang mga Protestant Bible, hindi mo mabasa ang priest. Elders yung gagamitin nila. Okay? Let the priest that rule well be esteemed. So, ina-acknowledge sa New Testament ang role ng priest. So, yung mga akusasyon laban sa mga pare, dapat hindi tatanggapin kung walang 2 o 3 witnesses. No? Against the priest, receive not an accusation, but under 2 or 3 witnesses. Pag nagtanong kayo anong magandang Catholic Bible, Douay-Rheims Bible maganda rin. No?
Douay Rheims Bible or NRSV. Kahit yung mga church fathers, no? Kino-confirm ang ministerial priesthood. Ano ba yung church fathers? Sila yung mga estudyante, direktang di estudyante ng mga apostoles. No? Direct disciples ng mga apostles. So sa kanilang writings, makikita natin, 107 AD, sinulat ni Saint Ignatius, no? Si Saint Ignatius, sabi niya, let everyone revere deacons as Jesus Christ, the bishops as the image of the Father, and the presbyters as the Senate of God. So, as early as 107. So, alam niyo ba mga kapatid, mula sa panahon ni Kristo hanggang 1,500 years, may pare. Andyan ang pare. Pagdating ni Martin Luther at nagtayo siya ng kanilang mga simbahan, sarili nilang simbahan, itinakwil nila ang pare. Wala silang pare. Makikita mo yan sa history. Historical evidence yan. Na ang lahat ng Kristiyanong simbahan for 1,500 years, may pare. So, imbento na lang ito ng bagong tubo na ito sa panahon ni Martin Luther, 1,500 years. Hanggang ngayon, yung simbahan nila, wala na silang pare. Itinakwil nila ang pare. So, ibig sabihin, sino ang nasa totoo? Kasi, matrace natin by history for 1,500 years. Huwag mong sabihin na for 1,500 years, mali kami lahat. Mali sila lahat. At itong bagong sulpot na si Martin Luther sa 1,500 years, sa 1500, biglang siya ay naging tama. Wala siyang direct connection sa mga apostolic fathers. Ito, ebidensya na merong pare, merong obispo, merong deacon. Saint Clement of Rome, sabi niya, dapat may mag-succeed. Basahin natin ito sa baba. Afterwards, added a provision that if this should fall asleep, meaning fall asleep, pag namatay na ang mga obispo or pare or other approved men should succeed them. Sinulat ito, Saint Clement of Rome, 96 AD. Hindi pa nga natapos i-compile ang Bible kasi na-compile ang Bible complete. Nasa 400 years after pa. Okay? So kung totoong tinanggal ni Kristo ang pagkapare, bakit ino-observe ng early Christians? At it can be proven by history. At ang next na rason ng mga protestante, ng mga Bible Christians, hindi kailangan ng pare dahil lahat naman tayo pare. Sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9 that you are chosen people, a royal priesthood. So doon, ito yung next nila na katibayan na hindi kailangan ng ministerial priest dahil lahat naman tayo pare. Lahat ng saints, royal priesthood. Totoo yan. Lahat ng mga bininyagan, royal priesthood tayo. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin dahil tayo ang lahat ng bininyagan, lahat tayong mga believer kay Christ ay royal priesthood, hindi ibig sabihin na walang tinawag si Kristo na maging ministerial priesthood. Okay? Non sequitur. It doesn't follow. So, sa Bible, pag tinignan mo, inusisa mo. So, ito ay bunga ng hilaw na pagbabasa ng Bible. Pero pag binasa mo ang Bible kompleto, nakita mo may dalawang klaseng priesthood. The Catholic Church, ang turo natin, merong universal priesthood, itong sinabi na royal priesthood, all baptized Christians, because nakashare tayo sa priestly, prophet, and king ministry ni Christ.
Meron ding ministerial priesthood na inoordinahan para sa sacraments. Okay. Lahat yan nasa Bible. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 9, binasa natin yan. All Christians are royal priesthood. Totoo yan. Okay. Pero sa Hebrews chapter 5 verse 1 to 4, makita natin na merong ministerial priesthood na pinili, tinawag mula sa lahat ng tao, taken from among men, appointed to act on behalf of men in relations to God, to offer gifts, sacrifices for sins. So meron. No? At itong dalawang priesthood na ito, royal at saka ministerial, hindi ito nagkukumpetensya. Sila yung nagtutulungan. Actually, ang ministerial priesthood, sino yung sineserve niya? Ang royal priesthood. Tayo mga royal priesthood, hindi tayo mga clergy. So, nagseserve sila para sa atin, para mabigyan tayo ng sacraments. Okay? Tinawag sila mula sa lahat ng nabinyagan. Kagaya rin sa Old Testament, hindi lang sa New Testament merong royal priesthood at saka ministerial priesthood. Kahit yung Old Testament, meron ding common or royal priesthood at saka ministerial priesthood. Exodus chapter 19 verse 6. Israel as a nation was a kingdom of priests. So lahat ng mga tao ay considered priest. Okay? They share, no? Now, they share in the priestly ministry. Okay? Now, ang next na naman na rason ng mga protestante ay hindi natin kailangan mag-alay ng sakripisyo o sacrifice of the Mass, kasi ang sabi ni St. Paul sa Romans chapter 12 verse 1, ganito, I appeal to you therefore, brethren, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-alay ng sakripisyo. Wala na yung sacrifice of the Mass. Kasi, ang sabi ni St. Paul, yung katawan nyo, sapat na. Ialay nyo kay God as a living sacrifice. Yun na. Yun. So, yun ang kanilang katibayan. So, mali pa rin na pag-unawa ng Biblia, mga kapatid. So, this interpretation is flawed or erroneous. Ang hindi pinatitigil ni Jesus ang sacrifice, no? Especially Eucharistic sacrifice, nung sinabi ni St. Paul na ialay natin ang ating mga sarili bilang buhay na sacrifice sa Diyos. Okay? Let us explain. Nung sinabi ni St. Paul yon, ang ibig niya sabihin, dapat lahat tayo, habang nagsisimba, hindi lang tayo magsisimba, nag-aalay ng Eucharistic sacrifice sa misa, kundi pati ang ating morality, ang ating ng buhay, no? Hindi lang tayo magsisimba na panlabas lang, kundi dapat buong puso at kaluluwa ang ating moralidad, no? I-offer natin kay Lord, hindi lang panlabas. Yun ang ibig sabihin ni St. Paul. Hindi lang tayo makikita talaga ang pagbabago ng buhay natin. Hindi natin iaalay sa mga makasalanang mga bagay like sexual immorality. So yung body natin, i-offer natin kay God. Hindi lang sa isipan, hindi lang kaluluwa, pati katawan. Yun ang ibig sabihin. Ha? So hindi ito nagpapatunay na nire-reject ang sacramental liturgical sacrifice. So ibig sabihin, dahil tayo ay royal priesthood,
pwede tayong makikibahagi sa pag-alay sa ating sarili. No? Sarili. Isasama natin kay Kristo ang pag-alay ng ating mga sarili kay Kristo. Yun ang ibig sabihin. No? So, ano yung mga katibayan na hindi tinanggal ang Eucharistic sacrifice? Sa Luke chapter 22, inutusan pa tayo ni Jesus. Do this, gawin nyo ang Eucharistic sacrifice. Do this in memory of me. Yeah? So, hindi tinanggal. At, sabi sa 1 Corinthians chapter 10, sabi ni St. Paul, we are participating in the body and blood of Christ. The breaking of the bread, no? We are participating. So, nagpa-participate tayo sa sacrifice ni Christ. 1 Corinthians chapter 11, no? Sabi ni St. Paul, sa tuwing iniinom nyo itong cup na ito at kinakain nyo ang tinapay na ito, pinoproklama nyo ang kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagdating. So, parati nating gawin itong pag-iinom ng dugo at pagkakain ng tinapay ng dugo ni Kristo. So, ang banal na misa o ang Eucharistic sacrifice ay hindi pagsasakripisyo paulit-ulit. Hindi natin inuulit-ulit sinasakripisyo ni Kristo. Kasi alam naman natin na si Kristo sacrificed Himself once and for all. No? Once and for all. Ang ginagawa natin, we make it present. We make it present. No? Hindi siya repeat. Hindi siya ulit. No? At St. Paul himself affirms sacrificial worship in the church. 1 Corinthians chapter 5, sabi ni St. Paul, Christ, our Paschal Lamb. Di ba, pagsasakripisyo yan, gamit ka ng lamb, karnero. Si Kristo, sinasacrifice. 1 Corinthians chapter 5, verse 7 to 8, saying, Christ, our Paschal Lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival. Pinapaselebrate pa sa atin. Pinapaselebrate sa atin ang festival. Okay? At ang Mass, the Holy Sacrifice of the Mass, ay katuparan ng Old Testament sacrificial worship. Ha? So, sa katuparan siya. Prophecy sa Old Testament, naging totoo ngayon. And in every place there is sacrifice. In every place there is sacrifice and there is offered to my name. Bakit alam natin na ito ay nagtuturo tungkol sa New Testament? Kasi my name is great among the Gentiles. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Gentiles? Kasi hindi pa kasali ang Gentile sa Old Testament. Naging kasali lang ang Gentile, nabukas ang kaligtasan sa Gentile sa New Testament na. Kaya hindi ito nagpapatungkol sa Old Testament. Ito ay propesiya sa darating na merong sacrifice na mangyayari araw-araw sa panahon ng New Testament. Dahil sa mga Gentiles na ito na term. For my name is great among the Gentiles. Ito ay mangyayari sa New Testament. Hebrew chapter 13 verse 10. We have an altar. Pansinin niyo ang simbahan ng Katoliko. Kahit sa mga catacombs, sa mga kuweba, nagtatago ang mga tao dati. For 1,500 years, lahat ng simbahan ng Kristiyano, walang iba. Lahat ng simbahan merong altar. Bakit merong altar? Kasi ito ay nag-aalay tayo ng sacrifice. Si Jesus ay siya the Lamb of God. It symbolizes
the offering of the sacrifice. Meron tayong altar. Pero pansinin niyo yung mga protestanting simbahan, walang altar. Kasi nga, tinatakwil nila ang sacrifice. Yung priest, yung sacrifice. Anong meron sa kanila? Pulpito, kung saan magpipreach ang pastor. No? At yung pag-worship nila, ano bang ang worship na gusto ng Panginoon? Yung will ni God, yung kalooban niya talaga kung paano siya i-worship. Anong klaseng worship? Ang gusto niyang worship na ialay natin si Jesus sa Kanya. Yun ang worship na gusto niya. So, ano yung ialay natin? Yung Lamb of God, yung kordero ng Diyos na nagwawala ng ating kasalanan. So, yun, sabi niya, do this in memory of me. So, ito yung worship na gusto ng Ama. Wala silang ganon. Gumagawa sila ng worship na para sa kanilang sariling paraan. Hindi sa paraan na gusto ng Diyos. Paraan ng kanilang sariling kalooban. Ano yung klaseng worship? Yung praise and worship, magko-concert. May drums, may guitar, may keyboard. Okay din naman yon. Pero, hindi ibig sabihin dahil maganda ang iyong layunin, ito ay sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, layunin mo maganda. Magkakanta ka kay Lord, maganda naman worship. Pero, ang tanongin mo, ito ba ang kalooban ng Diyos? Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, bakit mo ginagawa? Kahit anong ganda pa, mabuti pa, tingnan, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos, ba't mo siya susuwayin? Ba't ka gagawa ng sariling kind of worship na hindi naman niya inuutos? Anong inuutos niya sa atin? Do this in memory of me. Yan ang pinapagawa niya sa atin. The sacrifice of the Mass. Yun ang magbibigay sa kanya ng totoong worship. Hindi yung preach lang at saka mag-praise and worship with the band. No? Revelation chapter 5 verse 6, makita natin in heaven, Jesus appears as a lamb standing though slain. Kinatay na karnero. No? So, ang Mass, hindi siya bagong sakripisyo. Ito parati ang pinaparatang ng mga ibang sekta sa atin. Pinipilit talaga nila na hindi talaga, kahit sasabihin natin, hindi namin sinasakripisyo ulit si Kristo. Hindi, sinasakripisyo niyo talaga ulit. Pero pinapilit nila talaga. No? So, hindi nila naiintindihan ang totoong turo at pinipilit nila yung kasinungalingan. No? Hindi siya new sacrifice. We are participating in the eternal sacrifice. Itong sacrifice ni Kristo na walang hanggan, walang katapusan, isang beses lang ginawa, we are participating, we are bringing present. No? By the power of God. Next, ang katapusan na reklamo ng mga protestante sa Katoliko. Tinatawag niyo ang mga pari na Father. Sabi sa Bible, call man no father on earth, for you have one Father who is in heaven. Bakit yung tinatawag na Father? Okay? Now, again, misunderstanding na naman ng konteksto. Bakit sinabi ni Kristo? Ang gusto ni Kristo dito, yung ayaw ni Kristo na tatawagin Father, yung mga patungkol ito sa mga Parisiyo na dahil sa kanilang pride, gusto nilang tawagin silang Father, no? Gusto nilang bigyan sila ng mga titulo, pride at hypocrisy. Ito ang ayaw ni Jesus, hindi yung titulo. Okay? Because ang gusto ng mga Parisiyo, parangalan sila na tatawaging Father,
ito yung pinupuna ni Kristo. Pero ang Bible, pag tiningnan mo ang Bible, nire-recognize ang paggamit ng Father sa mga spiritual leader. No? Ito yung, kahit si St. Paul, tinawag niya ang sarili niya na Father. Okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 15. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I become your father. So, dito pa lang, sinusuway ba ni Pablo ang utos ni Kristo na huwag tawagin kahit sinong ama? Bakit niya tinatawag ang sarili niyang ama? So, ang ibig sabihin, hindi tutol si Kristo sa pagtawag natin na ama. No? Sa mga taong ama. Ang tutol niya yung hipokresiya, at pride, pagmamataas. Acts chapter 7 verse 2, si Saint Stephen, nung nakikipag-argumento siya sa mga, tinawag niya ang Jewish elders like, Fathers, hear me. O doon pa lang, kasalanan na yun ni Saint Stephen kung tinawag niya ang mga elders, Jewish elders, Fathers, hear me. Okay? At sa Romans chapter 4 verse 16, sabi ni Paul kay Abraham, the father of us all. Kasalanan na naman yan. So, conflict ba? Hindi. So, dito natin makita na bunga ng misunderstanding. Okay? So, dito natin makita, mga kapatid, na importante ang katikism, importante ang magkaroon ng kaalaman sa ating faith, kung bakit tinatawag na faith-seeking understanding. So, hahanap ka ng iintindihin mo yung faith mo. Kaya ang pamagat ng ating programa dito is faith-seeking understanding. Knowing your faith. Kagaya ni Pacquiao, sige lang rosaryo-rosaryo, hindi naman niya alam ang ibig sabihin. Madali siyang nag-jump ship. Kasi binigyan lang siya ng versikulo ni sino yung boksingero ng kaibigan niya, yung Holyfield. Yun. Nag-close sila. Protestante na siya ngayon. Kasi hindi ibig sabihin deboto ka, nanonobena ka, nagjo-join ka ng charismatic community, nagro-rosaryo ka, hindi ka ma-jump ship. Kasi pag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, madali ka lang hatakin. Okay? So, importante, know your faith. Okay, so, sa mga andito ngayon, i-greet ko lang. Hello, Sis May. Good evening. Brother Naben. Brother Ramel. Brother, walang pangalan, Brother Opo. Bro, good evening sa'yo. Tapos, si Brad Roland, hello. Sis Del. Brother Drew. Sis Cheryl. Brother Von, good evening. Sis Jovic. Sis Sarah. Wow, Sis Sarah. Andito ka, ha? Good evening. Good evening, sis. Kasabaan ni Gano'n Windel. Wala ka naminaw niya. Sis Monet. Okay. Thank you for attending, brothers and sisters. Extra points kayo kay Lord. Nagtyaga kayo dito sa Zoom. Sa mga lecture at sa sa Facebook. Good evening. Thank you, brothers and sisters. Ay, wala pa pala tayong closing prayer. Brother Ramel, closing prayer. Pa, Doc. Wala pa. Narinig ko ako, Doc. Say yes, bro. Okay. Let us pray, mga kapatid, the Jubilee prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our heart by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us
into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and new earth, when with the powers of evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that the same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Okay. Okay. Brother Roland, pakipalitan ang name. Nawala. Yung ano. Saan ba yun? Chat. Si Brother Danilo pala. Brother Danilo. Brother Danilo si Barbadopo. Hello, Thank you, bro. Doc. Thank you, Doc. Bye-bye. God bless. Okay. Bye. Doc. Thank you, Doc. Thank you. Thank